gustong pumatay kay Tanggol. Ikaw ang anak namin ni Gustavo. Galit na galit si Santino habang kinokompronta ang kanyang grupo, sina Edwin, Lucio at ang iba pa. Sinisisi niya ang mga ito sa pagkamatay ni Tanggol. Ayon kay Santino, kung hindi nila siya pinilit, hindi sana nauwi sa ganitong trahedya. Hindi nagpatalo si Edwin at ipinaalala na si Santino mismo ang may kagustuhang ipaghiganti si David. Kaya nga inutusan si Santino na patayin si Tanggol dahil pinaniniwalaan nilang si Tanggol ang may sala. Ngunit agad tumutol si Santino, galit ang tugon at mariing sinabi na walang kasalanan si Tanggol sa pagkamatay ni David. Samantala, kinausap ni Pilar si Olivia at humingi ng tawad. Ipinahayag ni Pilar na ginawa niya ang lahat para pigilan si Roberto sa mga plano nito. Ngunit hindi siya pinakinggan. Lalong nagngingit-ngit si Olivia sa narinig. Buong tapang niyang sinabi kay Pilar na papatayin niya si Roberto at buburahin ang buong angkan ng Guerrero. Hindi na niya kinaya ang galit na matagal na niyang kinikimkim. Habang nasa ospital si Tanggol, dumating si Tindeng at hinarap si Marites. Hindi nito napigilang ibulalas ang sama ng loob na matagal na niyang sinabi kay Marites na huwag hayaang pumasok si Tanggol sa mundo ng politika, lalo na't kalabanin ang mga Guerrero. Nagtaka si Marites sa tono ni Tindeng, tila may alam ito sa pamilya ng Guerrero. Kaya't diretsahang tinanong niya kung ano ba talaga ang nalalaman nito. Sagot ni Tindeng, panahon na para malaman ni Marites ang buong katotohanan. Gulong-gulo si Marites sa mga pahiwatig ni Tindeng. Hanggang sa tuluyang sinabi nito ang matagal nang tinatago, anak ni Marites si Gustavo. Nabigla si Marites, hindi makapaniwala sa revelasyong binunyag sa kanya. Sa paglalim ng tunggalian, sunod-sunod ang dagok sa pamilya ni Tanggol at Rigor. Ang pagkamatay ni David ay nag-iwan ng matinding kirot at pagkalito, hindi lang sa puso ng kanyang pamilya, kundi sa direksyon ng buong laban. Hindi pa man natatapos ang pagdadalamhati, isang panibagong banta ang dumating, si Marites na tinamaan ng bala. Ang mga pangyayaring ito ay lalong nagpapatibay sa ideya na sa digmaan, walang panalo, tanging sugat, luha at mga tanong kung sino pa ang susunod. Habang umaalingaw-ngaw pa ang mga putok ng baril at sigaw ng paghihiganti, isang tanong ang bumabalot sa lahat. Hanggang kailan magpapatuloy ang gulong ito at sino ang huling mananatiling nakatayo? Ibahagi ang inyong saloobin sa comments section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood